Magandang araw mga kaibigan. Ang labanan ngayon sa impeachment case ni VP Sara nasa Senado. Kamara, i-assume na lang natin na in 2 weeks time mai-endorse na nila ang impeachment complaint sa Senado. Kaya pulsuhan natin ang mga senador. Kahapon, may napanood akong interview ng DWIC kay Senator Jingo Estrada. Sabi niya, hindi advisable, hindi nakakabuti sa bansa na patalsikin mo si VP Sara. Okay, so may puruhan na. Jingoy, papabor kay VP Sara. Ngayon, pakinggan naman natin ang saloobin ni Senator Binay. In-interview din siya ng DWIC. So ano ba ang tingin niya sa impeachment case na isinampa kay VP Sara? Nang expose sa politika, hindi ka pa man nagsenador, syempre, ang tatay niyo po matagal na mayor, naging vice-presidente. Doon sa nangyayari po ngayon na ingay politika dito sa umiinit na bangayan sa pagitan po ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Ano po yung impression niyo dito? Ito ba'y makaka-destabilize sa ating bansa o sa tingin niyo ito'y pansamantala lamang? Siyempre, nananalangin tayo sa na itong kaguluhan na ito ay pansamantala lang. Kasi di ba, lahat tayo maapektuhan pag may mga ganyan gulo-gulo. So, nakakalungkot lang kasi di ba, parang for the longest time, ngayon lang nangyari na magkakampi na Nananalangin tayo. Di ba, positive ano, na pansamantala lang sana itong kaguluhan. Nananalangin siya. Anong pagkaintindi nyo doon? Apektado, first time daw na nangyari ito. Dati magkakampi, ngayon magkalaban na. So, ano sa tingin nyo? Boboto ba pabor kay VP Sara itong si Senator Binay? Lalo yung presidente at vice-presidente, pero sa bandang huli, nag-aaway at nagkagulo din sila. But hopefully, hindi tayo nawawalan ng pag-asa na ayos at pagdating sa trabaho, hindi sana maapektuhan di ba, yung trabaho ng ating presidente at yung trabaho ng ating vice-presidente. Pero ma'am, ikaw ba nagulat sa... Okay, so very positive. Gusto nila magkaisa ang Pangulo at pangalawang Pangulo. So, ang tingin ko dyan, I don't know sa inyo, pabor si Senator Binay kay VP Sara na hindi siya matanggal. Yan ang basa ko. I don't know sa inyo. Kasi nananalangin siya. Ayaw niya na ma-divide ang ating bansa. Kasi kung boboto siya, i-impeach niya, guilty verdict niya si VP Sara, edi magkawatak-watak. Kaya lang kung di siya pumayag sa impeachment, edi matapos ng kaguluhan. Naging behavior po na ating vice-presidente, yung kanyang mga naging pagmumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng ating unang ginang at ng ating House Speaker. Nagulat pero hindi naman masyado. Kasi alam naman natin, di ba yung pamilya Duterte, they're very frank. Talagang kung ano yung sa loobin nila, yun yung sinasabi nila, di ba? So, I guess, naiintindihan ko din kung saan nanggagaling yung... Naiintindihan niya bakit nakapagsabi ng ganon si VP Sara. That's a good indication. Sa tingin ko, I don't know sa inyo. Very frank ang mga Duterte, which is correct. Kaya gustong-gusto ko ang mga Duterte dahil hindi sila plastic. Kung anong nasa loob nila, sasabihin nila. So, yun ang tunay. Ating Vice President, alam naman natin, di ba, na in a way, yung ibang pinagdadaanan nila, parang napagdaanan din naman natin. No? Yun. So, naintindihan niyo yung emotion?
Kasi ganyan din eh, sinira ng husto ang Binay family. Nako, front runner si Vice President Jejo Mar Binay nung kapanahunan niya. Akala ko siyang magpre-presidente. Kailang sinira siya ng husto. Hanggang bumulusok pababa ang kanyang ratings, hindi na siya nakabangon. Kaya, naiintindihan niya. Parehas sila ng pinagdadaanan ngayon. Sila lang talagang matinding maglabas ng emotion. I guess iba lang yung the way we handled it. Iba yung naging response namin dun sa pinagdadaanan. At iba din naman yung kumbaga response nila. Pero ma'am, last term mo na ito, nakikita mo ba yung sarili mo na pwede pang tumayong impeachment judge just in case na mag-materialize itong isinusulong yata sa Kamara? Ito, interview, nauna, before yung, kasi kahapon, isinampa na. Siguro, interview na ito is umaga. Umagang interview, pagkahapon, naisampa na. Na impeachment at kung ito'y ma-aprobahan, naakyat sa Senado, nakikita mo ba yung sarili mo na gagampanan mo pang isang papel bilang impeachment judge? Ang sa akin, kasi the mere fact na nagsalita na si Presidente, diba, hindi makakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. So, well, hopefully hindi na sana siya matuloy dahil naalala mo nung umpisa, di ba, parang matik-matik na magkaroon na magsilbi kami as impeachment court. So, hopefully sana hindi pa din matuloy ngayon kasi alam mo naman, Sel, hindi bagay sa atin yung room. Dahil sa kulay. So, sa pagkakaintindi ko, ayaw niyang matuloy ang impeachment kasi nagsalita ng Pangulo. Sana naman, ang mga kongresista, pakita nila yung paggalang nila sa Pangulo. Kahit na-file na, pwede man nilang supilin yun kung gusto nila. Depende na sa leadership ng Kamara. So, makikita natin in the next few weeks, 2 weeks, nag-press conference ang mga young guns. Yung Congressman Zamora ba yun? Parang nadulas, nagpahagi na we have a colorful week. In the next 2 weeks, colorful, sabi niya. So, ang pagkaintindi doon is itong next 2 weeks, paspasan nila yung impeachment na ma-endorse na sa Senado. Ako yung magpuna sa akin bigla, diba? Yun ang concern ni ma'am. Sana hindi. Pero Mito, isa ba, hindi na pag-uusapan ng Senate, ng mga senador sa inyong group chat, yung possibility? I guess yung common sentiment ng lahat sana wala nang ganyan. Kasi mas marami pa tayong dapat unahin ng problema. Correct, di ba? Ang daming problema na dapat unahin. Tapos isisingit pa yung impeachment na hindi makatulong sa buhay ng kahit isang Pilipino. Agree ako doon sa statement ni Pangulong Marcos Jr. It will not help the life of a single Filipino. Sino lang makikinabang nitong impeachment nito? Yung mga may ambisyon sa politika. Yung mga tao, politiko na gusto nila talagang sirain si VP Inday Sara. So, salamat. General sentiment ng mga senador. Useless yung impeachment na yan. Diba, ngayon pa, this next week, mukhang tataas na naman ang presyo ng gasolina, yung value ng peso, diba, malapit 59 na tayo ngayon. So, usually, di ba, pag Pasko, bumababa yan. Correct. So, and then may mga external factors pa na beyond our control na baka maka-apekto sa ekonomiya natin. And then, ito pang climate change. So, yun yung mga, sa akin, dapat paghandaan at hindi impeachment. Kasi kung mangyayari pa yan, parang sobrang hirap na, no? Yung mapapabayaan pati itong mga pagtugon sa mga pangunahing problema ko na ating bansa, tsaka magiging yung yung mga kababayan natin na tinangaan ng 3 bagyo na sunod-sunod, dapat
yun yung mag-focus tayo kung paano sila makakabangon, kung paano sila kakalipat sa mga lugar na talagang safe sila. Pero sa tingin nyo, tama naman yung way ng pag-address ng presidente sa mga issue na ito, sa mga bangayan nangyayari. Tama lang na sinagot niya and then nag-message nga sa mga kongresista na waste of time yung impeachment and then yung panawagan niya sa mga sundalo na kumbaga manatili silang tapat sa kanilang sa pag-uphold ng ating constitution. Di ba? Parang kailangan kasi kumbaga upain yung init ng sitwasyon, di ba? So, we welcome yung panawagan ni Presidente, we welcome din yung Ako, hopefully na sincero ang presidente yung panawagan niya na huwag nang ituloy ang impeachment. Hopefully sincero. Kasi may nagsasabi na parang pakitang tao lang yun. Tapos gumagapang naman yung isang kamay niya. Sige na, ituloy nyo na, ituloy nyo na. Maganda talaga kung hindi na sana ito matuloy. Kaya lang, nandiyan naman, naisampa na, the ball is in the hands of the congressman kung i-endorse nila pakyat sa Senado o hindi.